Si General Antonio Luna ay isang Filipino Army General na lumaban sa Spanish-American War, Philippine Revolution at Philippine-American War bago siya paslangin noong 1899. Kilala siya bilang isa sa pinakamatapang na general nung kapanahunan niya. Hindi lang yun, dahil kilala rin siya dahil sa pagiging mainitin ng ulo nito. Bata pa lang siya, pinasok na niya ang military tactics. Pero alam niyo ba na si Antonio Luna ay nagtapos sa Ateneo Municipal de Manila, na kilala na ngayon na Ateneo de Manila University, sa kursong Bachelor of Arts degree noong 1881. Dahil nakitaan si Luna ng husay sa chemistry, in-encourage siya ng kanyang mga professor na ipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Kaya nag-enroll si Antonio Luna sa UST o University of Santo Tomas sa kursong pharmacy, kasabay ang pag-aaral nito ng literature. Sa UST, nag-aral din si Luna ng music, military science at marksmanship. Noong 1886, nagtungo si Antonio Luna sa Madrid, Spain, at dito niya pinagpatuloy at natapos ang pharmacy at dito siya nakakuha ng lisensya. Noong 1890, nakapagtapos siya ng doctorate in pharmacy at sobra talagang umanga mga doctoral examiners dahil sa katalinuhan niya. Hindi pa dyan natapos ang pagpapataba ng utak ni Antonio Luna, dahil nung natapos niyang doctorate, nagtungo naman ito sa Paris, sa Pasteur Institute para mag-research patungkol sa bacteriology at histology. Ang histology, ito yung pag-aaral sa microscopic anatomy o microanatomy. Kalaunan, nagtungo naman ito sa Belgium, na kung saan nag-aral ito ng medical chemistry. Alam nyo ba na si Antonio Luna ang kauna-unang nag-conduct ng study patungkol sa Philippine Forensic Science, tulad na lang ng pagsisiyasat sa dugo ng tao at kung papaano itong magagamit bilang ebidensya sa pag-iimbestiga ng krimen. Nga pala, noong nasa Espanya si Antonio Luna, naging bahagi siya ng La Solidaridad. Ang La Solidaridad kasi ay in-establish sa Espanya para maging tools bilang propaganda movement. Ang La Solidaridad ay organisasyon ng mga Pilipinong ilustrado at estudyante sa Europa. Ang organisasyong ito ay kalaunan nag-publish ng dyaryo na kaparehas din ng pangalan na La Solidaridad, at isa si Antonio Luna na sumulat sa dyaryong ito sa alias na Taga-Ilog. Kasama niya rin dito si Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at marami pang iba. Para magka-ideya tayo kung ano nilalaman ng La Solidaridad, ang ilang halimbawa sa mga isyu na isinulat nila rito ay tungkol sa pagkilala sa Pilipinas bilang probinsya ng Espanya. Meron pang isinulat na dapat ang mga pari sa mga simbahan ay Pilipino at hindi mga Kastilang praile. Meron din tungkol sa freedom of speech sa mga Pilipino at pagkakaroon ng batas para sa pantay-pantay na karapatan para sa mga Pilipino at Kastila. Ibig sabihin, matalino talaga itong si Antonio Luna. Ang problema nga lang sa kanya ay sobra talagang mainitin ng ulo. Kaya nga noong minsan tinuligsa at ininsulto ng isang Kastilang mga Pilipino dahil sa isang isinulat niyang artikulo, galit na galit si Antonio Luna. Hinamon niya ito ng duelo. Hindi alam ng Kastilang ito na si Antonio Luna ang alias Taga-Ilog. Ang nangyari, nung nalaman ng Kastila na si Antonio Luna pala yung Taga-Ilog na nagsulat ng artikel na yon, di na ito nagpakita at nagtago. Pero alam nyo ba na isang babae lang ang nagpalambot sa puso ni Antonio Luna? At ito nga si Nelly Bausted. Nabanggit ko na ito sa isang video. Si Nelly Bausted yan yung nasa larawan na isang half Pinay, half British na katabi ni Antonio Luna. Kaya nangyari, kinuwento ni Antonio Luna kay Jose Rizal na may napupusuan siyang babae at ito nga si Nelly Bausted. Kaso ang problema, dumiskarte rin itong si Rizal kay Nelly. Nakalaunan nagkaroon na sila ng relasyon at muntikan pa itong magpakasal. Dito nag-init na naman ang ulo ni Antonio Luna at muntikan pa sila magduelo ni Rizal dahil sa babae. Pero di nagtagal, nagkabati rin naman itong dalawa. Kaya mula noon, binuhos na lang ni Antonio Luna ang kanyang oras at panahon sa pagpapakadalubhasa. Noong May 1894, umuwi na sa Pilipinas si Antonio Luna at kapatid nitong si Juan Luna. At dito na pinagpatuloy ni Luna ang pagiging scientist. Itinatag din ni Antonio Luna ang Sala de Armas, isang fencing academy, at naging estudyante pa nga niya rito si Apolinario Mabini.
Mula sa pagiging dalubhasa ni Luna sa siyensya, naging dalubhasa rin ito sa paggawa ng mga strategy sa mga labanan at gera. Katunayan, siya nga ang nag-imbento ng tinatawag na Luna Line. Ito yung patibong sa lupa na may 3 layer ng bamboo trench. January 23, 1899, prinoklama si Emilio Aguinaldo bilang kauna-unahang presidente ng Republika ng Pilipinas. Siyempre sa pagbuo ng gobyerno sa unang Republika ng Pilipinas, kumuha ng miyembro ng gabinete si Aguinaldo at isa nga sa napili ay si Antonio Luna. Kalaunan, itinalaga ni Pangulong Emilio Aguinaldo si Antonio Luna bilang Director of War. Ang unang pinatupad ni General Antonio Luna ay magkaroon ng modernong hukbo. Kailangang merong uniforme ang mga sundalo. Kaya nga agad-agad itong nagpatay ng mga uniforme para sa mga sundalo. Ang nagdisenyo pa nito ay yung kapatid niyang si Juan Luna. Sobrang disiplinarya ni General Luna sa kanyang mga sundalo. Kumbaga gusto niya kapag may nirelay siyang order, dapat talagang susundin ng sundalo niya. Meron nga isang dokumento na nagpapatunay kung gaano kahigpit at kaseryoso itong si General Antonio Luna. Ang dokumentong ito ay ang Artikulo 1 na ang sino mang hindi sumunod sa utos o kakalas sa hukbo ay papatawan ng kamatayan. Sinubukan din ni General Luna na pagkaisahin ang mga hukbo ng bawat probinsya. Bukod doon, itinatag pa ni General Luna ang Akademya Militar. Ito ang kauna-unahang military academy na pinagmulan ng PMA o Philippine Military Academy. Lahat ng natutunan ni General Luna nung nasa Espanya siya ay in-apply niya sa kanyang hukbo, tulad ng European formation at ibang mga strategy na nagamit talaga lalo na sa pagdedepensa. Naging mahusay na military strategist itong si General Luna. Sa labanan, ilang beses na itong muntikan na manalo laban sa mga Amerikano. Halimbawa na lang nung gera sa lugar ng Bagbag, Valenzuela. Naglagay ng depensa si Luna rito. Nung time na nagkaroon na ng inkwentro, kailangan lang niya ng reinforcement para tuluyan ng matalo ang mga Amerikano. So humingi ito ng reinforcement sa General ng Cavite na si Tomas Marcado. Kaso hindi ito napagpadala ng hukbo dahil nasa ibang lugar ito at busy. Kaya ginawa ni Luna, umalis siya sa gitna ng labanan para kumprontahin itong General ng Cavite at pagalitan. Sa isang labanan naman, ganun din ang nangyari. Nangingi naman siya ng tulong na reinforcement sa kapitan ng Cavite na si Pedro Anolino. Kaso wala rin itong pinadalang sundalo. Nagreklamo si General Luna kay Presidente Emilio Aguinaldo at sinabi na dapat parusahan at tanggalin ng mga sundalo niya. Kaso hindi tinanggal ni Aguinaldo. Sa halip, nakita pa rin ni General Luna na kasama pa rin ni Aguinaldo sa gabinete itong si Marcado at Anolino. Hindi lang ang mga sundalo ang bad trip kay General Luna, pati yung mga ilustrado o yung mga edukadong mayayaman ng bansa ay sobrang galit na galit sa kanya. Ang gusto kasi ni General Luna ay total independence mula sa Amerikano. Ayaw ni Luna na pamunuan tayo ng mga Amerikano. Kaso ayaw ng mga ilustrado ng ganun. Meron ngang pangyayari sa isang pagpupulong. Pinipilit ng Minister of Foreign Affairs noon na si Felipe Buencamino Sr. na isuko na sa mga Amerikano Republika ng Pilipinas at hayaan na sila ang mamuno sa ating bansa. Sumangayon naman si Pangulong Emilio Aguinaldo sa proposal ni Buencamino at dito naman nagalit ng sobra itong si General Luna. Alam niyo kung anong ginawa ni General Luna sa sobrang galit? Sinampal niya si Buencamino sa harap ng presidente at ibang miyembro ng gabinete. Kaya sobrang nagulantang si Presidente Emilio Aguinaldo sa ginawang yun ni General Luna. Siyempre sa side ni Buencamino, sobrang nainsulto talaga ito. Ikaw ba naman sampalin sa harap ng Pangulo at ibang miyembro ng gabinete? Noong June 2, 1899, nakatanggap ng 2 telegrama si General Luna. Ang isa ay humingi ng tulong kay General Luna para magsagawa ng counterattack sa San Fernando, Pampanga. Habang ang isang telegrama naman ay galing mula kay Pangulong Emilio Aguinaldo na pinapapunta si General Luna sa isang pagpupulong sa Kabanatuan. Nilipat kasi nung time na yon ang kabisera ng Republika ng Pilipinas mula sa Malolos at nalipat sa Kabanatuan. Nagpunta si General Luna sa Presidential Headquarters sa Kabanatuan. Ang bumungad agad sa kanya ay si Anolino. Sabi ni General Luna,
Abat may lakas ka pa ng loob na iharap ang mukha mo sa akin? Inalis na kita, sino nagbalik sa'yo? Siyempre tahimik lang si Anolino at tumuro lang sa taas. So umakyat si General Luna at dito niya naman nakita si Ben Camino, yung sinampal niya. So dito nagsigawan ng dalawa at galit na galit sila sa isa't isa. Habang nagbabangayan, may biglang nagpaputok ng baril mula sa baba. Lalong nagalit si General Luna at bumaba. Pinagalitan na naman nito si Anolino. Hindi na nakapagpigil si Anolino at tinaga na nito si General Luna. At ang mga sundalo ng Cavite o yung tinatawag ng Kawit Battalion ay pinagbabaril din si Luna. Duguan na si Luna at nakapaglakad pa hanggang plaza habang bumabaril at sumisigaw ng mga traidor. Ang kamatayan ni Luna ay hindi agad dineklara sa publiko. Kalaunan nagsalita si General Pantaleon Garcia na siya ay verbal na kinausap ng Pangulong Emilio Aguinaldo para ipatumba si General Luna. Pero hindi siya nakapunta nung araw na yon dahil may sakit siya. Sa kabila ng testimony na yon, mariin pa rin itinatanggi ni Emilio Aguinaldo ang paratang na yon at wala raw siyang kinalaman sa pagkasawi ni General Luna. Actually, ang telegram na pinadala kay General Luna ay matagal nang hinahanap ng mga istoryan noon pa para magsisilbi ng ebidensya na si Emilio Aguinaldo nga ang nagpapatay kay General Luna. Pero alam nyo ba kamakailan lang, nadiskubre din sa wakas ang nasabing telegrama ni Presidente Emilio Aguinaldo kay General Luna. Nasa koleksyon pala ito ng manugang ni Luna. Ang telegrama ay nakasulat sa wikang Espanyol at may tapyas sa itaas na bahagi nito, patunay na na-receive ni General Luna ang mensahe. Ang telegramang ito ay naglalaman ng paanyaya kay General Luna para sa isang pagpupulong sa kabanatuan. At ang telegramang ito ang bubuo sa kwento ng kasaysayan ng kamatayan ni General Luna.